Ayaw naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako pa rin po si Christian Esquera and welcome po sa ating second episode for today dito po sa ating Facts First podcast. Ngayon po ay April 28, 2026. Kanina, ang first topic po natin ay nakasama po natin si former BIR Commissioner Kim Jacinto Henares. For today, alam ko marami sa inyo gigil tsaka busit, no? And I cannot blame you kasi talaga nakakabusit naman po itong balita. Galing po dito sa Department of Justice Secretary, si Secretary Frederick Bida, na nasa Czech Republic. Sa isang press conference doon, ay binalita niya yung hindi kagandahang balita. Hindi, diretso na natin, bad news. So wala na raw sa custody ng Czech authorities itong si Zaldico, yung puganting dating congressman na nasa sentro itong flood control scandal or scam na pinag-uusapan po natin dito, no? Bilyong-bilyong piso. Actually, we do not know yet how big, how much money galing sa atin po yun, no? Had been plundered by these corrupt officials in government. Of course, meron pa rin benefit of the doubt dito kay Zaldico, no? Pero the fact na nagtatago ito, talagang that is a very strong indication, to say the least, na talagang antindi ng pananagutan at pagkakasala nitong dating kongresista na ito. Siyempre, umaasa tayo rito na maayos naman, no? Maagap yung ating pamahalaan para mapauwi sa Pilipinas itong si Zaldico at mapanagot doon sa mga kasong kinakaharap niya at kakaharapin pa. Pero apparently, nakalusot itong si Zaldico. Isang linggo matapos i-anunsyo mismo ni President Marcos na nahuli sa Czech Republic itong si Zaldico. Okay, hihimayin po natin yan, no? Kasi talagang alam ko, very frustrating para sa maraming Pilipino yung mga ibinalita nito si Secretary Frederick Bida. Okay? To help us make sense if we can. Okay? That's a very Herculean task to make sense of what happened based on what the Secretary of Justice said. Nakakasama po natin, isang regular po natin dito sa Facts First. Isa po siya eksperto pagdating sa immigration law. We'd like to welcome again to our program si Lou Jansen Dangzalan. Isa po siyang abogado. Okay? Magandang gabi. Magandang araw, Lou, Magandang gabi. and thank you for joining us again dito sa Facts First. Salamat sa Okay. pag-imbita. I don't even know how and where to start, no? Because it's very frustrating for a lot of us hearing the news coming from the Secretary of Justice, no? Pero nga, no? Sabi niya napakahirap daw nung situation in the sense na yung data privacy law sa Europe very very strict. Help us understand bakit mahirap kumuha ng detalye yung Philippine authorities doon sa Czech authorities as far as Zaldico was concerned. And number two, yung isang frustrating part, no? Kailangan pang pumunta ng ating high-level delegation dyan sa Czech Republic only to come up empty-handed at para lang malaman itong detalye na ito, no? Anyway, go ahead. I think, Christian, it boils down to two things. Yung lack of prosecutorial strategy. Parang nangangapa eh. Pangalawa, and I say this with all due respect to our friends over at the DFA kasi alam natin nagtatrabaho sila lang matindi. Malaki ang scope ng kanilang trabaho. Hindi sila properly funded. It's a question of yung diplomatic scale and reach ng bansa natin. It was also news to me that a Western democracy such as the Czech Republic does not have a mutual legal assistance framework with the Republic of the Philippines. Kasi maalala mo, nung sinabi natin at pinag-usapan natin yung data privacy strictness ng European Union sa GDPR nga, for example, and the protection of personal information na hinahandle ng government, a lot of this is consent-based. Pero may exemptions. For example, questions of criminality, national security, and when it comes to government cooperation. So for example, may mga certain exemptions from data privacy na inaalaw ang government na in possession of that information in Europe to share it with a third party if it concerns government-to-government relations, government, national security, and tamping down on criminality. So obviously, because we don't have that framework, hindi sila makapag-share ng information. And yun nga,
na-reveal nga ng SOJ natin na actually they talked about creating an mutual legal assistance framework between the Philippines and Czechia. A bit too late in my opinion. Yun nga, eh, ngayon pa natin pag-uusapan yan, eh. Pero ito nga 'no, kasi nga medyo parang bordering on the outrageous, eh. Tsaka talaga yung mga detalye lumabas, one example, meron na raw silang actionable intelligence na nasa Schengen area pa itong si Zaldico. Well, dapat ba tayo masorpresa? Dapat ba tayo magalak? Is that even surprising? Is that even news? Most likely nandun Hindi. yan, hindi ba? Pero sa laki ng Schengen area, ang hinahanap natin dito, nasan mismo si Zaldico at paano siya mapapauwi. Ikaw ba, do you also get the sense na may pagkapapatay-patay yung naging response ito ng gobyerno? Yun nga yung unang pinuntirya ko, 'di ba? Sabi ko parang walang prosecutorial strategy. Dahil hindi na nila alam kasi yung basic facts, eh. Kasi paano ka magfo-form ng isang prosecution strategy kung hindi mo alam yung mga parameters na kung anong pinaglalaroan ninyo, ano yung tinatrabaho ninyo. For example, why is it during yung revelatory press conference nga ni Secretary Vida, parang ngayon lang, kung titignan mo yung body language and yung tone niya, bakit parang ngayon nyo lang nalaman na multiple passports pala ang hawak na itong si Mr. Ko? So, nakapagtataka kasi una sa lahat, nung kinansela nga yung hawak na passport niya, according to news nga, na dahil nga dun sa court order, di ba, kinansel ng DFA, um, dapat nung ni-run through yan sa DFA, hinanap lang yung pangalan ni Mr. Ko, dapat lumabas dun sa sistema nila lahat ng previous passports niya and lahat ng current passports niya. Being a former public official, alam naman natin na pwedeng nagkaroon siya ng official passport, 'di ba? And in some circumstances, pwede rin siyang awardan ng mga diplomatic passport. Depende yan, discretion din yan ng DFA. Pero yung official passport, for sure nagkaroon siya. So, ang tanong dito, anong passport ba ang in question? And bakit hindi kinancel lahat? Yun yung nakapagtataka. Okay, isa pang nakakapagtaka rin dito yung sinabi na ang ginamit daw ni Zaldico na passport ay yung expired. Mm. Mhm. Parang help us understand it 'no, kung ako si Zaldico, why would I knowingly use a Okay. passport which I know is already expired while going Mhm. around the Schengen area na alam naman natin hindi naman talaga nagche-checkan regularly, 'di ba, ng mga travel Mhm. documents. Pero nga, why would Mhm. you even risk it? That also raises Mhm. a question, hindi ba? 'Di ba yun yung unang tanong ng tanga, bakit nga ba? Bakit ka gumalaw? Bakit? And may reason yun, pero beyond the motivation, so ni-roadmap ko, iniisip ko yung scenario na pwedeng ganun yung nangyari. Bakit yung expired yung dala-dala niya? Well, first of all, siguro ayaw niyang makumpiska yung original na technically on its face valid pa na maaaring kinansela unless meron siyang isa pang dokumento na hindi kinansela ng DFA. So ang scenario na nagra-run sa isip ko is alam natin that he's actually traveling by land. That much is cleared from the press conference ni Secretary Vida na alam nga daw nila kung sino yung driver, alam din nila yung license plate ng kotse, at alam nila kung saan galing at saan papunta. Anyway, so in other words, if you're doing land travel, napag-usapan na rin natin to in a previous discussion na hindi talaga ganun ka-strict yung pag-screen ng mga private vehicles. Usually mga modes of public transportation lang. Like airlines, so sa airline talaga kailangan mong presenta ng valid ID talaga yan. Passport if you're crossing a border. Tapos if you're traveling by train or bus, definitely you want to carry a valid ID as well, which would necessitate a passport for a foreign national. So, malamang kung private means yung conveyance niya, hindi nga talaga nagche-check, eh. For some borders, maluwang yan. So, let's assume nanggaling siya ng Portugal. Una, very easy mode yan from Portugal to Spain. From Spain to France, medyo mahirap. Pero there is a way and pwedeng dumaan din sila sa Andorra or tignan natin, baka nakadaan sila sa mas quiet na parte ng border. For example, sa Basque region. Kasi mas matindi yung crossings doon compared doon sa may area ng Catalonia and southern France. Kung doon sila tumawid, ano pang ba susunod na tatawirin nila? Switzerland. Madalis din, Christian, nakadaan ka na doon sa may area ng Geneva. Hindi din ganun kahigpit yung, yung immigration controls doon dahil part din ng Schengen ng countries yun. From Switzerland, papunta ka na ng Austria, maluwang din ang controls between Switzerland and Austria. May checks pero very random for private. So from Austria, may land border na to the Czech Republic.
'Di ba? So mapagko-connect natin 'yan. And in that instance, so kung ganito yung motivation ko, magta-travel ako by land, baka hindi ko dadalhin yung mga kailangan kong puwedeng balikan. So for example, yung nag-iisa kong valid passport on its face, iwan ko siguro sa Portugal. Tapos dalhin ko na lang, ito na lang just in case, kung talagang maipit ako, puwede ko ipakita 'tong expired passport. Tapos kung sakali, ay nakalimutan ko yung ano ko, yung tamang passport ko. Ito po yung scan nung passport ko, nung valid. Sorry po, sorry po. So, last point, Christian, na sasabihin ko dito is, ang sabi din, ang kinonfirm ng Czech Republic to the Philippine authorities, kila Secretary Vida nga daw, is he was detained on the basis of immigration administrative violations. So, ito nga yung ano, 'di ba, favorite line na pang-split ng hairs ni Mr. Roque na hindi daw arrested. Yeah, it's true. Pero na-detain siya. Pero yun nga, again, like, from the average person's perspective, pareho lang naman yun, 'di ba? So parang huwag tayong maglokohan. Pero yun nga, yun yung scenario na nakikita ko na potentially na nag-roll out dito. Sige, sorry nakaano kasi ako naka-iPad eh. Okay, isa Yeah. kong tanong dito 'no, ano yung most likely reason bakit pinakawalan siya ng, Czech authorities? I mean, it's possible. Yun nga, I think Sen Edu already mentioned this in one of your conversations and in his other platform interviews na kung administrative yan, tapos yung isang national, tinanong ng kanyang identity document, tapos hindi nga dala, ide-detain. Tapos kapag naipresenta, okay na. So maaaring ganun ang nangyari. Kasi ilang araw na rin Oo. yun since nung in-announce ni President Marcos na nahuli nga daw, 'di ba? So ano ba naman yung Oo. ipa-DHL yung original passport niya, 'di ba? Ito pa yung isa kong ano 'no, medyo frustrating din ano. It took them, more than a week, tama ba? More than a week Mhm. to actually confirm these basic details at kinailangan pang pumunta ng Secretary of Justice leading a high-level delegation. Hindi ba puwedeng gawin 'yan ng embassy natin do'n You know what? or dapat ba DOJ? I mean, dapat may pinadala din ang DOJ or at least they have been in communication with the embassy. Pero again, like I will say, Christian, having worked with immigration files with our kababayans, sabihin ko na experience ko sa Canada and living abroad din, sobrang busy ng mga embassy natin dealing with our kababayans on their consular needs. So parang pagka may dagdag pa na ganito, while it's high priority, kaya naman yun ng embassy, napaka-professional nila. Pero at the end of the day, bakit parang ang huli, sabi mo nga 'di ba isang linggo yung lead up. Dapat nun Yeah. meron silang before this all even happened, dapat na-game plan na nila yan. Dapat may mga scenario. Paano kung nagpakita siya dito? Anong mga reaction natin? Anong response natin? Dapat may mga scenario sila. Scenario A to B to C to D to Z. 'Di ba? Pero parang wala. At parang, yun nga, sa labas nga ng press conference, parang ngayon lang nalalaman yung baseline details lang in order to have a formulation of a strategy. So, yun yung nakapagtataka. Ito nga, pardon the term that I'm going to use 'no, pero ang impression ko na pinapanood ko yung press conference na yun and, considering the other contexts involved in this, issue, mukhang headless chicken yung Philippine government dito, eh. 'Di wala kung saan ka pupunta and it appears that we Hmm. are not even 2 steps behind, eh. Para bang 20 steps behind Zaldico. When in fact, we all know he has all the resources, to be able to elude justice. Pero you're dealing with the state, you're dealing with the government. Kaya agree yung Mhm. sinasabi mo kanina, parang wala silang malinaw na game plan dito in scenario building. Kasi kung alam mo nasa Schengen area yan, di ba? Meron silang initial information nasa Portugal. I suppose may mapping na yan, di ba? Mukhang Mhm. dito lulusot siya. Ikaw nga, na-map mo eh. Di ba kung saan siya pwedeng dumaan para makatawid from Portugal to Spain, pwede umabot ng Switzerland. O, parang nabulaga tayo lahat na nakita natin na nandun pala sa Czech Republic yon si Zaldico. And sa akin, ano to, no, isang malaking kahihiyan to, to be blunt about it, on the part of President Marcos. Because ang presentation niya sa sarili niya, siya yung whistleblower. Okay, let's give him that. Pero number 2, siya yung nag-update sa public about this. At siya mismo nagsabi na nahuli na si Zaldico. Tapos ito pala. Kasi parang nagbigay siya ng false hope na makakauwi na itong si Zaldico eh. At alam natin, it's very complicated. That was the subject of our previous episode, no?
Siguro moving forward 'no, kung hindi naman gano'n kataas ang ma-expect natin sa ilang mga opisyal ng gobyerno natin, kung ikaw yung magse-scenario building, okey? If you may offer a piece of advice dito sa ating mga opisyal ng gobyerno, how would you do it? Kasi kanina sorry dagdag ko na lang 'no, correct me if I'm wrong, parang wala pa palang red notice ang Interpol 'no, kay Zaldico. Hindi pa lumalabas. I think, Mukhang tinatrabaho pa, 'di ba? Okey. O tinatrabaho sige, pa. so given that, ano yung mga nakikita mong puwedeng paraan para at least mapaliit yung mundong ginagalawan ni Zaldico? Well, una sa lahat paki-cancel lahat ng passports niya. So yun yung baseline facts, 'di ba? So that information is not something that you get from other governments. That information should be with you, with the Department of Foreign Affairs, with the Bureau of Immigration. May database po sila at ipasok po yan sa lahat ng mga international databases kung saan mangangailangan siya ng checks. Halimbawa sa Interpol para nga makita na kanselado na 'to. So every time he interacts with any immigration, you know, checks and borders, eh wala siyang maipepresenta. So, yun yung unang, galaw. Pangalawa, alam ko may mutual legal assistance program ang Pilipinas at ang Espanya. So, kung nasa Portugal nga talaga itong si Mister ko, landlocked po. Hindi naman landlocked, iisa lang po ang border na land border ng Portugal. Ito po ay with Spain. So, ibig sabihin kung, yung Spanish authorities are aware of this, puwede. And secondarily, I wouldn't be surprised if the Philippines has a mutual legal assistance with the Republic of France as well. Bakit hindi din makipag-coordinate with the French authorities na kung saan mas thick ang border ng France with Spain. So ibig sabihin, trapped si Mr. Ko within the Iberian Peninsula. Sa south of the Pyrenees lang siya pwedeng gumalaw. So at least mas madaling i-monitor. So lumiit ang mundo at madali siyang i-monitor. Ibig sabihin, yung resources na limited ng DFA through the embassies, hindi gano'n ka-ubos kasi hindi buong Europe yung mino-monitor mo, 'di ba? So yun yung first line of defense mo. Second line of defense, ano ba talaga? May passport ba siya talaga ng ibang nationality? Portuguese ba 'to? Or baka naman Dominica? Di natin alam kasi Christian, hindi lang naman mga Southern European countries ang merong mga golden visas. Madami pa dyan, lalo na sa Caribbean, na nagbibigay sa'yo ng access to the Schengen states. So, ibig sabihin, alamin natin kung ano yung totoong visa status ni Mr. Ko. Kasi tinatanong yung panel na kahapon nga ginawa ni Secretary Vida. Parang hindi rin klaro. Pero ang working assumption nila and working theory nila is naka-Philippine nationality pa rin siya. At parang yun nga, nababasag na dahan-dahan yung itong theory na naka-Portuguese passport nga si Mr. Ko. So, ano ba talaga? Yun yung mga first lines na gagawin ko kung may bibigay kong advice. Sorry, you're on mute, Christian. Ayan, sorry. Ayan, naka-mute pala ako. Isa yan sa mga sources of frustration ng maraming tao 'no, parang ill-prepared yung team ni Secretary Vida, even to answer the most basic of questions. Yung para bang parang eureka moment, yung ibang mga detalyeng lumabas, ngayon niyo lang nalaman 'yan. 'Di ba, hindi mo dapat pinaghandaan 'yan. Eto isa kong tanong 'no, okey, meron siyang sinasabi, na ano ba 'yun, na-trace na nila kung sino yung driver na Filipino, kasama niya nagbabiyahe yung anak, okey. Ang tanong ko, ano ngayon? Kung nalaman niya na Filipino yung driver, nalaman niya yung plate number ng sasakyan, ano ngayon? Maaaresto ba nila Well, si Zaldico? walang yung Filipino national and assuming that they're only Filipinos with, residency status in Europe, pwede ring i-cancel ng DFA yung passport nitong mga individual na 'to para mismong sila malimit din yung movement. So halimbawa, kunwari nasa Germany sila ngayon, tapos merong mutual legal assistance. Kunwari, I don't know that for a fact, ang Philippines and Germany, pupuwedeng humingi ng tulong ang Philippine authorities to capture a fugitive in that regard. Kasi nga yung nagda-drive sa kanya, wala na ring means of mobility unless meron din silang mga connection in Germany. At alam naman natin maraming mga iba pang Pilipino dito na baka naman, alam mo yun, sympathetic kay Mr. Ko na magpalit, hahalili sila ng kanilang driver para iba naman yun, 'di ba? Parang pasabay, 'di ba? Pasa-load.
So, siya naman yung magdadrive, pwedeng ilipat ng kotse. Ayoko naman masyadong bigyan ng idea sa Mr. Ko, pero I'm sure mas game plan nila kaysa sa Philippine government. Gaya nga ng sinabi mo, nakakagulat na parang underprepared, pumunta pa sila doon. And I think one thing really struck me during the press con na pag-usapan natin kanina, tinanong si Secretary Vida if he was frustrated. One journalist asked kung frustrated ba siya with what they are finding out in regards to this case. Tapos there was a moment of silence. Sabi niya, frustrated? ... I would say more confused. So it was very telling. Siguro Freudian slip. Yun ang sinabi. Yung choice of words is very, Wow. very indicative of what's going on. We appreciate the candor, but we do not appreciate the confusion. Yeah. Grabe ah. Okay. Sige, Lou, maraming salamat for joining us tonight. No? As always, maraming salamat sa mga paliwanag mo. And I hope na nakikinig yung ibang mga kinauukulan dahil your suggestions actually make sense. And it's not exactly rocket science if they know what they're doing, hindi ba? Especially the so-called expertise that they have. I mean, in Ayan. any good legal strategy, in any case, you need to know the basic facts. First of Yeah. all, the basic facts, then have strategy, and then, scenario build ninyo yung mga potential outlets at isara ninyo. Ganun lang naman eh. Lou Jansen Dangzalan, isang eksperto pagdating sa immigration law. Maraming salamat for joining us tonight. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Christian. Thank you. Okay. Okay, yan po si Lou Jansen Dangsalan. Isa po siyang immigration lawyer, no? Naka-base po dyan sa Canada. And ito po yung mga areas of expertise niya, no? Yung immigration law at larangan ng international law. Okay? So, yun po muna. Meron po tayong pangatlong episode, no? Pero bye-bye po muna. Yung susunod po natin live na. Okay? Ako po si Christian Sierra. Magandang gabi po sa inyo lahat.